Rasyon ng tubig nagpapatuloy sa ilang barangay sa bayan ng Midsaya. Mga programa at proyektong tatak serbisyong totoo ibinida ni Cotabato Governor Mendoza sa kanyang SOPA 2024. At Tacurong City Nutrition Committee patuloy ang pagpapabuti sa kalusugan. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Abril 4, taong 2024. Rasyon ng tubig nagpapatuloy sa ilang barangay sa bayan ng Midsaya. Narito ang ula. Nagpapatuloy ang gabi-gabing pagrarasyon ng tubig ng lokal ng pamahalaan ng Midsayap sa mga barangay na lubos na apektado ng matinding init ng panahon. Matatandaan sa pahayag ni Midsayap Mayor Rolly Sacdalan na may mga ilang barangay na sa bayan ang nakakaranas ng pagkawalan ng supply ng tubig mula sa kanilang mga reservoir dahil matinding init ng panahon. At kinumpirma din ng alkalde na may mga reservoir na din ang nasira dahil noong nakaraang mga linggo. Dagdag pa ni Mayor Sacdalan na iisang tanker lang mula sa De Rosa ang kasalukuyang ginagamit upang mag-supply ng tubig para may magamit ang mga naninirahan dahil inaantay pa na maaproba na pwedeng gamitin ang bagong tanker ng LGU. Patapos itong pininturahan sa loob para ligtas na magamit ang tubig ng laman. Diniling din ng alkalde noong nakaraang linggo ang tulong ng maraming refilling station sa bayan na kung may mga mapagkukunan ng tubig ay sana'y magkusang loob na mag-donate ng tubig na makukuha para may supply. Sa ngayon, kumukuha ng supply ang LGU ng tubig mula sa mismong bahay ng alkalde para may isupply sa mga naninirahan na apektado. Kabilang naman na pinagsusuplayan ng tubig ay ang mga barangay ng Santa Cruz, Arizona at Sadaan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. Mga programa at proyektong tatak serbisyong totoo ibinida ni Cotabato Governor Mendoza sa kanyang SOPA 2024. Narito ang ulat. Isang lalawigang maipagmamalaki ng bawat Cotabateño. Yan ang paglalarawan ni Governor Emilio J. Talino Mendoza sa estado ng lalawigan ng Cotabato ngayon. Nagbistulang harvest time o panahon ng anihan ang katatapos lamang na 2024 State of the Province Address o SOPA ni Governor Mendoza. Matapos itong ibinahagi ang katagumpayang natamo ng mga Cotabateño mula sa mga proyekto at programang isinakatuparan ang advokasiyang serbisyong totoo na hinubog ng integridad, transparensya at malinaw na direksyon ng pamamahala. Sa pamamagitan ng kanyang matibay na political will, transparent at accountable governance, mahusay na ugnayan sa mga sangay ng pamahalaan at suporta ng taong bayan. Naging mabilis ang ating pag-asenso, bungad pa ng gobernador. Una nitong pinasalamatan sina Deputy Speaker at TUCP Representative Congressman Raymond Democrito C. Mendoza, 3rd District Representative Congresswoman Maria Alana Samantha T. Santos, 2nd District Representative Congressman Rudy S. Kawagdan at 1st District Representative Congressman Joel S. Sacdalan sa pagpapaabot ng mga programang pang-infrastruktura, cash for work payout, medical assistance at iba pang oportunidad sa lalawigan. Paulit-ulit namang pinalakpakan ng gobernadora nang ihayag nito ang mga datos na nagpapakita ng financial status ng lalawigan na nagbunga ng patuloy na paglago ng kaban ng probinsya. Masaya ring ibinahagi nito ang pagiging debt-free province o probinsyang walang utang na lalawigan at ang paghirang dito ng Department of the Interior and Local Government o DILG
bilang rank 1 sa 2023 Good Financial Housekeeping, kung saan 15 component municipalities nito ang pumasa sa assessment. Ito ay patunay lamang na ang serbisyong totoo is all about good financial management and accountable public governance. Gabay ng kanyang 5 developmental goals, inilatag din ni Governor Mendoza ang kanyang mga accomplishments upang maisulong ang magandang kalusugan at oportunidad sa edukasyon, mapalakas ang mga nasa vulnerableng sektor, maihatid ang serbisyong panlipunan, mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng tribo, maitaguyod ang masaganang ani sa agrikultura at livelihood programs, mapangalagaan ang kalikasan, mapasigla ang turismo, mabigyang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa anumang panahon at maihatid ang mga dekalidad na infrastruktura. Mas pinahangan nito ang lahat ng ibinahagi nito ang ilan sa mga parangal at pagkilalang natamo ng lalawigan sa iba't ibang larangan, bunga ng tapat, malinis at matuwid na serbisyo publiko. Tinapos naman ng gobernadora ang kanyang ulat sa pamamagitan ng pagbibigay diin nito sa kahalagahan at tulong ng bawat isa upang magtuloy-tuloy ang mahusay at epektibong paglilingkod nito sa bayan. Sa kabuuan, nag-iwan ng makabuluhang mensahe ang pinakamataas na opisyal ng lalawigan na nagsasaad na sa gitna ng lahat ng hamon at bigat ng aking responsibilidad, tinitiyak ko sa inyo na lagi ninyong akong maaasahan sa lahat ng panahon. Buong suporta naman ang pinakita ng kanyang pamilya sa gobernadora, maging ng mga natatanging panauhin mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan, maging sa karatig lalawigan, department heads kasama ang mga kawani ng Kapitolyo at ng taong bayan. Para sa uling balita, Tacurong City Nutrition Committee patuloy ang pagpapabuti sa kalusugan. Narito ang ulat. Nitong ika-21 na Marso taong kasalukuyan, muling nagpulong ang City Nutrition Committee para suriin ang ipinapatupad na nutrition program na nagbigay ng pagdalo ng mga kasapi ng Barangay Nutrition Committee sa 20 barangay ng lungsod. Ang aktibidad ay binigyan ng suporta ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA at Vice Mayor Lina O. Montilla para sa kabutihan ng mga Tacurong noon. Sa gabay ng City Nutrition Action Officer Binibining Saike Sukaldito, ang City Nutrition Committee ay nagkaroon ng inisyatibo para kilalanin at parangalan ang mga bukod tanging nagpapatupad ng pangkalusugan sa kanilang barangay, na binigyang pansin ang mahalagang ambag nito sa City Health at sa inisyatibong pangkalusugan. Bilang karagdagan, ang National Nutrition Council o NNC-12, kinatawan ni NO2 Dana Pearl Aurel, ay nagbahagi ng mahalagang bagay sa kalagayan ng kalusugan at nagbigay ng overview sa Local Nutrition Action Plan formation. Ang aktibidad ay naging silbing paraan sa pagtutulungan, pagpapatibay ng magandang samahan ng government local health offices at mga pinuno ng barangay para mapabuti ang programang pangkalusugan at serbisyo sa lungsod. Sa nangyaring usapan, ilang tagumpay at hamon sa pagpapatupad ang napag-usapan, mga paraan sa pagpapatuloy para matugunan ang kagutuman sa komunidad. Sa ngayon, nangako ang mga pinuno ng lungsod na patuloy nilang susuportahan para mas mapabuti pa ang pamamahala ng kalusugan na makamit ang mataas na antas para sa pangkalusugan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.